Ano ko lang yung ano ha. Nakita niyo Recording. itong ano, background ko, Tetragrammaton. Ito sa mga ano natin, focus sa mga major lesson. Yan. Anyway, mga discussion to. Okay, okay na. Nakaano na tayo. Sige. Ano muna, gawin natin muna Tagalog and then English. Brother Mike, basahin mo. Teka muna, mag-pray muna pala tayo. Brother Oliver, pwede ka mag-prayer? Sige po. Quick. Sige. Pwedeng prayer po. Oo. At tayo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Kami po ay lumalapit sa inyo para nagpapasalamat sa pagkakataon ito na muli kami ay inyong tinipon sa pamamagitan ng Zoom, Panginoon, para kami ay mag, mag-aral muli ng inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, patubayan niyo po ang inyong lingkod na mag-deliver ng inyong salita sa mga oras na ito ngayon, Panginoon. Panginoon, ang bawat isa po ay pinapasalamatan namin sa kanilang oras na pagbigay para sa pagtitipon na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buong araw na binigay niyo na magandang pakiramdam sa bawat isa at magandang panahon. Ito'y samot namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O Amen. sige, Brother Mike, basahin mo na. Tagalog muna and then Okay. English si Brother Chris. Maganda to, pakinggan natin. At alam nyo, ang nakita nyo yung title na ano spirit guide or spirit led Bible study. Ibig sabihin, let the spirit talks to you. Ganun yun eh. Um, Pabayaan mo yung espiritu makipag-usap sa inyo. Marami tayong mga mapag-aaralan lalo pa sa ano natin sa conference in the future kasi apat na bagay ang ginagawa ng mga Kristiyano eh. Alam niyo yung apat na bagay na yon na lagi nating hindi dapat mawala sa buhay. Yung Acts 2:42, tayo ay nagsipanatiling matibay saan? Ha? Aral, puro. Ano Mga sa mga turo ng apostol, hindi turo ng ano mga ministro, turo ng mga apostol kasi hindi lahat ng mga ministro ay tinuturo ang buong turo ng mga apostol ni Kristo, yung turo ni Kristo. Pagkatapos yung fellowship, ano bang fellowship? Fellowship lang basta. Maganda yan eh. Tapos yung pananalangin. Paano ba tayo mananalangin? Ano yun lang yun? Preview. Okay, Brother Mike, basahin mo na para at least sa James. Isa to sa magandang ano natin. Na-skip natin dapat 1 hanggang ano. And then na-skip tayo 21 to 27. Sige, Brother Mike. Sa Tagalog, ganda niyan. Okay, so magandang gabi po muli sa bawat isa. Babasahin ko po ang sinasabi sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 1, Talatang 21. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain Dahil mo at na, Brother Mike, tanggapin. 21 hanggang 27, di ba? Apo, 20, oh, sige. ulitin ko po, 21 o 21. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siya makapagliligtas sa inyo. 22. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. 23. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin. 24. Na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. 25. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. 26.
Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. 27. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Nakamute ka po. Si Brother Chris. Ako ang nakamute. Wala na, tumatanda na. Sige, Brother Chris. Okay po, basahin ko po yung Brother James Chris. chapter 1 verse 21 to 27. Oh. Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, Mhm. and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For, for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Mm. Chapter 20, verse 25. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Yeah. In verse 26, if anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. In verse 27, pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Okay. Glory to God. Ngayon, ano yung palit muna tayo sa 21. Anong dating sa inyo ng 21? Open discussion to. Anong dating sa inyo? Ano yung 21, anong dating sa inyo? Anong message na nakikita nyo diyan? At tanggalin nyo ang lahat ng kadumihan at lahat ng kasamaan. Tapos magpakababa kayo, tanggapin nyo yung implanted. Ang ganda salitang sa yung word, implanted. Yung isa sa English, Tagalog. Alam niyo yung mga tao ngayon may mga implants Kung ano-ano mga implants 'di ba? Yung implant sa mukha, mga facelifts. Ano ibig sabihin ng mga implant mo? Ano ba 'yan? Ipapasok mo, itinatanim mo, ano ba 'yon sa 21? Kasi yung mas kasamaan hindi hindi ano 'yan kahit anong ang kasamaan kasi yung kadumihan, ano natin 'yan, nature natin 'yan nasa tao 'yan tama ba 'yon? Ah, ang tao natural born tayo na may may kasamaan, genetic siguro 'yun parang genetic na yung halimbawa nakakita ka ng 1,000 pesos, ang nakalagay agad sa isip natin kunin 'yun 'di ba? Nandun na Halimbawa, meron tayong nakitang hindi maganda sa malaswa, natural na natin gustong panoorin 'di ba? Gano'n. Paano natin maiiwasan 'yun? Brother Chris or sino kayo diyan? Papaano natin maiwasan 'yun? Anong palagay niyo? Sister Terry, walang problema, marami na 'tong naiwasan Ha? Paano maiwasan mo yung weakness mo? Last time 'di ba napag-usapan natin? Implant.
Ha? Kasi pag hindi mo tinanim, parang kaya sabihin na pag wala kang tinanim, wala kang aanihin eh. 'Di ba? Pag hindi ka nagtanim ng salita ng Diyos, paano kung pupunta sa langit? Paano tayo pupunta sa langit? Ha? Tama ba 'yon? Anong dating sa inyo yung Ako po, 21? Oh, Brother Mike. ako, may sagot po ako dyan tungkol Mm. dun sa tayo bilang tao Mm. na parang madali tayong mates, madali tayong matukso. Mhm. Dapat lagi nating alalahanin yung katulad ng pagtukso sa ating Panginoong Kristo Mm. na susulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, Mhm. kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang labi. Amen. Hindi sa Maganda yung inano mo. Tama, nabanggit mo yan kasi pag hindi mo naitanim yung yung salita ng Diyos, parang yun ang effect nun eh. Pagka yes, kulang ka ng salita ng Diyos eh, 'di ba? Mm. kulang ka sa akal. Parang ganun. Alam mo si Satanas magaling matukso yan eh. 'Di ba? Yeah. Isa yun eh. Yun ang isang inaano dito. Kaya yung anong tawag diyan eh, yung implant parang yung meron kang Bible reading, Yes. nagbabasa ka ng Biblia, ah, isa to eh. Bukod sa nagbabasa tayo ng Biblia ngayon, nag-aano pa rin tayo. Tawag to yung nag-aaral. Tapos ah, Tama. pinapaliwanag sa atin, ano ba, Chris, anong dating sa iyo noon, yung para maiwasan natin yung mga kadumihan ganun. Alam niyo meron dito sa sa yung meron ka bang sapatos na tawag doon waterproof, 'di ba? Waterproof, ha? Alam niyo yung waterproof na sapatos? Kahit anong mano ng basa hindi na 'di ba? Yung sa inyong relo merong waterproof, ganun diver. Sa akin nga yung ilang years na buhay pa yung relo ko eh. Ilang hindi pa pinapanganak yung mga anak ko eh, nasa akin na yun eh. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ano pang dating sa inyo? Chris, anong dating sa iyo? Brother Robert, Sister Nora, ha? Sister Terry, anong dating sa inyo? Yung parang nakaka-guilty. Ha? Oo nga, totoo yun. Nagigil tayo lahat eh. Sige, Yes. continue. Kukunin ko lang yung relo ko. Continue kayo, sige. Anong So, Brother Chris, anong nakakigilty kayo? Ha? Ito relo ko, ewan ko kung nakikita nyo to. Ito, diver's watch ko. Oh. Hmm. Oo nga, no. Isinishake ko lang to. Alam na to, mga 40 years na to. Oh, galing. Ano to, yung Tao Seiko, na di ba yung uso yung diver watch? yung diver na O Seiko. waterproof, ito. So, itong watch na to, yan Hmm. ano, lagi, ang pinapalitan ko lang itong yung niya, tawag to yung ganito. So, tayo, pag marami tayong salita ng Diyos, tayo sin proof. Magkasala man Hmm. tayo, biglang natatanggal din eh. Pag meron kang salita ng Diyos, ganun yun eh. Hindi kumakapit yung mancha. Pero Yes. nga ditong sapatos na yung dumi, hindi na dudumihan, hindi na babasa. Kahit ilagay mo sa putik, natatanggal. Ngayon, kaya yung implanted word, pag nasa sa nyo, hindi ka napipil guilty, ha? So, kasi si Satanas ganoon eh. Chris, alam kong ginawa mo kahapon, alam kong ginawa mo last week, alam kong iniisip mo ano yun eh, ginigilty ka ni Satan eh. Tatandaan nyo yan eh. Yung kasalanan natin, alam mo yung exhumer, yung lesson natin last time, alam niyo yung exhumer? Yung dinidig nila yung mga patay.
hahanap ng evidence bakit namatay. Si Satan ganun eh. At saka maraming Kristiyano ganun eh. Hinuhukay yung kasalanan mo. Napansin niyo ba yon? Alam mo, dapat tayo hindi na maghukay eh. Ah, At saka ano, napansin niyo ba sa mga Pentecostal yung merong testimony? Alam mo, kaibigan, ganitong ginawa ko noon eh. Ganito, pinatay ko, sinaksak ko. Hindi mo na kailangan sabihin yun eh. Di ba? Tama ba yon? Yung mga exhumer, maraming Christian, yung nagdidig ng kasalanan mo eh. Tayong mga Kristiyano, halimbawa, halimbawa lang to, nagkasala si Brother Robert Puntinares. Hindi ko na dapat usisain yun. Robert, hindi mo na kailangan sabihin sa akin yung ginawa mo. Ang mahalaga ay na kay Kristo ka. Ano ka, yung waterproof ka eh. Sin-proof. Basahin nyo yung sa ano, na bakit dapat hindi, yung testimony ng kasalanan, di ba karami, napansin nyo ba yun sa mga Pentecostal, nagte-testimony sila ng kasalanan na? Dapat hindi na yun eh. Tingnan nyo sa Ephesians 5:12. Basahin nyo. Brother, Chris, titingnan nyo. Yung kasalanan mo, kasalanan ng iba, kasalanan nila yun. Wag mo nang hukayin. Kasi si Satan, ganyan ang ginagawa niya. Yung kasalanan ni Moses, sinuhukay niya. Kaya sabi ni Michael, bakit wag mong gawin yan. Binabalaan niya si Satanas eh. 'Di ba sa Jude 1:8, 1:9 ba 'yon? Okay, tingnan natin sa Ephesians para malaman nyo. Ephesians 5:12. Ganda 'yan. Sapagkat ang bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. 'Di ba? You don't have to tell. Kaya minsan sa akin nga meron lumapit sa akin, Brother Ador, dati ako yung mangkukulam, sabi gano'n eh, mangkukulam. Sabi, ganitong ginagawa ko, sabi ko, Brad, wag mo na ikwento sa akin, baka gayahin ko pa yan. Di ba? Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Yung mga ginagawa ng kasama ng tao, dapat wag mo nang pakinggan. Kaya yung filthiness, kaya imbes na pakinggan mo yung mga filthiness nila, ang pakinggan mo yung salita ng Diyos. Tama ba yon? Ha, Brother Mike? Di ba? Mm. Nabasa mo, Brother Chris, sa English, maganda yan eh. Sige, basahin mo, Brother Chris. Ephesians chapter 5 verse 12, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Okay. Yung mga ginagawa nila mga kasamaan, wag mo nang pa-reveal sa kanila kasi yun eh, matutukso ka lang eh. Tama ba yun? Kaya yung nagte-testimony ng mga Pentecostal, ganito ko noon, pumatay ko ng 5 tao, ganito, sinaksak ko na dito sa kilid. Hindi na kailangan eh. Di ba? Di ba? Tama ba yun? Ha? So kaya yung mga na yon ay hindi dapat gawin. Nakakalungkot nga eh. Pag-usapan natin yung mga plano natin next ha. Okay, so 22. Anong nakita niyo sa 22? Ang ganda ng 22 rin eh. 22. Anong nakita niyo ha? Let the Spirit speak to you. Anong dating sa inyo? Mon, sa tayo? James 1:21-27. Okay. Okay, sige. Yan ang natin discussion. Okay. Ano salamin mo tayo? Anong dating sa inyo? Yung kailangan tayo doers of the word, not just hearer, deceiving yourselves. Ano ibig sabihin nun? 5-5. Ha? Oh, no. Alam mo, maraming spiritually speaking maraming Kristiyano ngayon na yung bloated. Alam niyo bloated? Ha? Yung talagang na, hindi na makalakad eh. Kasi puro yung nakikinig nga na sa salita ng Diyos pero application hindi may apply eh. 'Di ba? Kaya tuloy ang iba nagkakaroon ng spiritual issue, 'di ba? Kailangan anong dating sa inyo niyan? 22. Ha? Ang ganda yung 22 eh. Anong dating sa inyo? Sister Terry. Ha? Ayaw paglimbungi ang kalugaringon.
Oo. Bakit nalilimbong yung kaligalingon na ano nyo yung sarili nyo? Niloloko mo yung sarili mo. May mga tao na nilolokong sarili nila eh. Meron ba? Pwede ba yun? Karamihan sa tao niloloko yung kapwa nila eh. Pero yung sarili nila, ha? Paano nyo niloloko yung sarili nyo? Ha? Buutan pero diri. Oh, mabait pero mabuti hindi pala. Ganon. Ano doon na niloloko yung sarili mo kasi paano natin niloloko yung sarili natin pag hindi tayo totoo? Aba, nakikinig Guilty. lang tayo, ganun, salita ng Diyos, pero hindi mo naman ginagawa. Sabi, oh, Sister Terry, nagbasa ka ba ng Bible? Oo, buong Bible, binasa ko yan. Ha? Pagdating doon sa ano, sa labas ang mga salita ng chismis, ano bang nangyari doon? Ha, Sister Terry, anong chismis ni ano, ha? Iba eh, ha? Ano pang dating sa inyo? Ha, Brother Robert, Brother Oliver. 22 wag niyong dayain ang inyong sarili. Ha? Totoo ba 'yun? Madadaya mo sarili mo, Brother Mike? Yes po. Paano mo dinadaya Yes. ang sarili mo? Example. Ha? Halimbawa nga po, sabihin mo, halimbawa, itong gawain natin ito ngayon. Hmm. Sabihin na, umattend ako ng linggo na ano, pananambahan, pero ang totoo, hindi naman. Oh, isa 'yun, tama, ha? 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 Ano po. Brother Oliver, paano mo dinadaya ang sarili mo, ha? Hindi, yung iba dinadaya ka, pero ikaw dinadaya mo sarili mo, ha? Hmm. Halimbawa, yung mag-asawa, ha? Isa sa mag-asawa nagdadayaan eh. Tulong Ano sa ba? pagkasan ko. Sa mag-asawa ganun eh. Ikaw ba, naglinis ka na? Oo, hinugasan ko na yung pinggan. Yung pala, yan, ano na. Ha? Dinadaya mo sarili mo eh. Si brother mo dinadaya mo yata sarili mo, brother mo ano, paano mo dinadaya? Ha? O dinadaya mo iba? Mon, naka-mute ka. Ang daya-daya mo eh. Di ba sa mga laro, ang daya-daya mo naman. Mon, ha? Nagdadayaan eh. Kayon, pag yung nasalita ng Diyos, nandiyan alam mo ang tao, at karamihan sa ating mga Kristiyano, napapansin ko, ang dami na nating mga fellowship mga convention, may convention sa buong Pilipinas, may convention sa Mindanao, may convention sa Luzon, may convention sa probinsya, di ba? Merong fellowship, punong-puno na tayo, pero ang application hindi naman natin i-apply eh. Meron kayo nakikita yung nakaganon, isang kamay. Alam niyo ibig sabihin nun sa mga Facebook, nakaganon, nire-raise yung hand. Ano mo ibig sabihin nun? Ang anilang layo ng isang soul. Eh, ilang years na nakaganon yung kamay. Isang kaluluwa lang. Ganun ba? Eh, nakita ko yung posting niya nakaganon isang ano na maabot na ng 5 years isang kaluluwa pa rin ang tanong diyan wag niyo dayain sarili niyo. Kasi yung iba pang ano lang pang posting 'di ba? Wag niyo dayain kasi okay, wag niyo dayain sarili niyo pero wag niyo do not be deceived. Saan yun? Sa do not be deceived. God is not mocked. Kung anong itinanim mo ay yun rin ang aanihin mo. Saan yun? Sa ano? Ha? God is not mocked. Saan yun? Wag kayong magpadaya. Ano? Saan ba yun? Sa Galatians, I think God is not mocked. Okay. Anong version? Ha? Saan yun? Yun ang Galatians 6:7. Ibasa. Galatians 6:7. Ayan Kung dinadaya nyo sarili, parang dinadaya nyo na rin ng Diyos Tama ba yun? Galatians 6:7. Kaya wag tayong magdaya. Ha? Be not deceived. Sabagay, alam Sabi mo, po, yung iba, dinadaya nilang sarili nila.
Sila rin ang Sabi po, nawalan. Pero pag dinaya mo ibang tao, delikado ka. Pag dinaya mong Diyos, delikado ka rin. Ano yung ano? Basahin mo, Brother Mike Tagalog or si Brother Moon. Nakamute ka, Brother Moon. Hindi ka marinig. Yung sa ano mo, sa Tagalog, Tagalog mo. O, sige. huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ay galing ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Tama. Di ba? Walang dayaan. Ganun, ano, nun. So, anyway, maganda yan eh. Okay, 22, 23 na tayo. Tama ba? 23 na? Brother Mon, sa 23, anong dating sa iyo? Chapter 1. Oo, chapter 1. 1, chapter 1, And 23. the scripture was fulfilled that say Abraham believed God and it was counted to Malayo mo, him as... kapatid. Ha? Malayo. Ay, chapter 2 pala yun. James 1. 21. Punta ka na kay Abraham. Now therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Mhm. So ito, Anong dating sa iyo? in other words, ito yung tinatawag natin na law in holiness in Christian life. Okay? Kasi nakita natin ang paligid natin ngayon, talagang wickedness is so rampant everywhere. Drugs, alcoholic, no? Ang dami ngayon, grabe, no? Sa ating lipunan talaga. Na talagang even in online, ano, marami dyan, no? So, kailangan talaga natin, ano, to live a life of holiness and meekness. Anong sabi diyan na if anyone is a hearer of the word and not doers, like a man observing his natural face in the mirror. Anong ibig sabihin yan? Alam mo, nagsalamin ka tapos nakakalimutan mo na naman yung mukha mo, ganun. Ano ibig sabihin lang nun? Totoo naman, nakakalimutan natin, di ba? Oo. Baka meron akong ano dito, yung ketchup. O baka meron akong ano dito. Minsan kami, pag kumakain kami sa restaurant, sabi na misis ko, may ketchup ka dyan, no? Ano mo, di ba? May ketchup. Ano ibig sabihin yan? Hindi yan literal eh. Yung in the mirror eh, ibig sabihin ng ano, nakakalimutan mo eh. Kilala mo po kung ano ka, ang ibig lang, ang nakikita ko dyan, ewan kung dating sa inyo, ang dating sa akin, yung nakakalimutan mo, sino ka ba? Ano bang purpose mo? Bakit nag-aral ka? Di ba? Nakakalimutan mo eh, yung mirror dyan, yung Bible. Nakakalimutan mo yung purpose mo. Ano ba yung mahalaga? Di ba yung mga tao nag-aaway? Kami nga, ni Sarah, minsan mag-aaway kami sa maliit na bagay eh. Di ba? Nag-aaway kayo. Pero ano ba talagang purpose nyo? Ikaw, bakit ka ba pinanganak? Yung iba nga, PhD. Di ba? Yung mga double doctor, double masters, double yung education nila. Pero ang ano mahalaga doon? Ano ba si Brother Robert, ano bang mahalaga? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagtatrabaho? Ano bang purpose? 'Yun ang ibig sabihin nun, yung mirror eh. Nakakalimutan mo yung yung purpose sa buhay. Ha? Ano ba, iba, yan ang dating sa akin yan. Di ba? Nakakalimutan mo, nagsasalamin ka, nakakalimutan mo. Pero ang ibig sabihin nun, yung natural mo, yung bakit ka pinanganak. Di ba? Ako pinanganak para yumaman, magpasasa. Pagkatapos nun, yumaman ka, anong purpose mo? Anong sabi sa Ecclesiastes, let us hear the conclusion of this matter, fear God, and keep His commandment, for this is the whole duty of men. Alam mo ba yun, brother, ano yun? Ecclesiastes 12:13 ba yun? Di ba? Okay. Nakita nyo ba yung ibig sabihin dito? Nakuha nyo? Brother Mike? Hindi Yung po ba yun yung parang balat kayo? Oo. Nagbabalat kayo?
Oo, babalat kayo. Pero ibig sabihin yung bakit nakakalimutan, 'di ba yung sabi ko, nagsasalamin ka pero nakakalimutan mo yung natural mo. Anong natural natin? Pag hindi ka Kristiyano, natural mo, let us eat, drink, and be merry for tomorrow we will die. Yan ang nature ng tao. Hmm. Pero pag Kristiyano ka, let us eat with the Lord, drink with the Lord, and be merry with the Lord. Yun ang nature natin. Ibig sabihin, with or without food, with the Lord. With or without drink, with the Lord. Be happy or unhappy with the Lord. Yun ang purpose natin. Kaya yung salamin natin, minsan nakakalimutan natin eh. Nakuha niyo ba yung puntos? Yun ang dating sa akin. Huwag niyo kalimutan ka, ano bang spiritual ano mo. Brother Mike, ah, yung iba nag-aaway sa pera eh. 'Di ba? Nag-aaway. Bakit kayo nag-aaway sa pera? Eh, ano bang purpose ng pera? Tumulong, hindi mag-away. Eh, kaso pinag-aawayan ng pera eh. 'Di ba? Kaya ka nagtatrabaho para buhayin ang kapwa mo, ang pamilya mo. Eh, kaso gusto mo nang patayin eh. 'Di ba? Naku, niya nawala yung purpose mo eh. Yung mirror mo eh. Yung Bible is the mirror of your life. Alam mo, ano ka ba? Yun ang mirror. Anong comment nyo? Wala na? O sige, pag-isipan nyo. Ano na? 20, ano na tayo? 25. 24? Hmm. 24. 24. Sige, anong dating sa inyo? Yung nga, nakakalimutan mo sarili mo. Ha? Alam mo iba, nagpa-plastic surgery. Kaya, ano ka, beauty or the beast? Ganun. Ha? Ito siguro yung yung mga Ha? nangangaral. Ito po yung iba, yung mga nangangaral na sila ay formang banal. Mhm. Tapos pagdating naman sa tahanan nila, problema ng pamilya. Mm. Ang ano doon, tama yung sabi mo, totoo naman yun eh. Kasi lahat tayo may problema sa pamilya eh. Hmm. Kaya lang medyo siyempre hindi naman natin gusto ikwento. Pero pag yung may kaibigang ano, kami ni Brother Charles dito, yan ang buddy-buddy ko dito, si Charles Villar. Nagkukwentuhan kami ng mga problema namin, problema sa pamilya. Meron kayo spiritual body, tapos ganun eh, payuhan, and then para at last, huwag ka naman magkukwento ng publicly. Hmm. Pinapahiya, minsan yung mga misis ano, yung asawa ko, ganyan yan. Hindi marunong tumulong. Ako lang lagi nang hugas ng pinggan. Ganun ba? Ha? Ha? Yung ano, yung ano ko, ha? Yung mga anak pinapahiya sa publicly, hindi dapat ganun. 'Di ba? Yung ano doon. Don't forget what kind of a man he is. Kasi kang tao, tao 'yun eh. Okay, sa 25 na 'yan o 26, 25, 26. Ang 25 iba po. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakalilimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Yan po. Mhm. 25 po yan. Okay. Alam mo isang bagay, alam, sino ba sa inyo nakakalimot ng ano, ng verse sa Bible? 'Di ba? Pero alam ko yun Yes. eh, 'di ba? Minsan sabi niyo, alam ko yun eh. Ha? Ganito Nabasa rin, bigay ko kayo ng yun eh. example, no? Bigay kayo ng example. Yung ano, yung tinatanong ko, alam mo ba papunta kina Mike? Bigyan mo sa Hmm. akin yung address papunta kina Mike. O ganito yan. Ay, hindi ko alam ano, hindi ko alam yung address ni Brother Mike eh. Pero alam kong pumunta doon. Nakuha niyo ba Hmm. 'yon? Ha? May mga ganun tayo eh. Hindi ko alam yung address eh. Kumbaga Brother Mike, give me chapter and verse. 'Di ba? May mga Brother Mike, give me the chapter and verse. Hindi ko alam ang chapter and verse ng ano yung sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi ko alam yung chapter and verse noon eh. Pero alam ko yung ibig sabihin noon. May mga ganun, 'di ba?
Yes. Nakuha niyo ba yun? Si, ano ba, Brother Chris. Brother Chris, ano ba yung ano, I shall return. Abay, si MacArthur yun Pero sa Bible din yun. Yeah? Sabi ni Jesus, babalik ako. I will come back. Kaya akala nila ano yun, si MacArthur. Brother Mon. Ah. Ang problema nung kung may babalikan ka. Kaya iba sabi ka, my dear, mag-abroad ako, babalikan kita. Ipagbalik mo ano na, 3 na yung anak. Wala na. Huli ka na. Di ba? Huli ka na. Nakuha niyo itong verse na to, yung ano, yung i-continue natin yung ano, yung kailangan yung may gawa So isagawa natin yung memory verse. Kaya ito, maganda ito. But he who looks into perfect law of liberty, meron bang batas ang kalayaan? Yung freedom, meron ba nun? Anong verse sa Bible nun? Do not use the freedom for your liberty, liberty to sin. Ganun ba yun? Freedom to sin ba? Yung ginagawa nila, yung iba, yung ginagamit nila yung ano, para paggawa ng kasalanan. Sa Romans, Romans din yan. 8. Ganda yun Anyway, hindi na natin babasahin yun. Basta alam nyo yun Di ba? Na wag niyong gagamitin yung kalayaan nyo sa paggawa ng kasamaan. Kasi ang Kristiyano, free tayo from sin. Na-save na tayo, pero wag niyong gagawing excuse. Gagawing reason to commit sin. Ano pa, sa verse na tayo, 26. Isa na lang bago tayo mag-discussion sa project and plans. 26, ano nakita nyo? Ano yung 26? If anyone thinks is religious and does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person's religion is worthless. Okay. Mahilig Ano ibig sabihin dyan? Mahilig sa marites. Saan ba nahuhuli ang isda? Mga marites. Ay, mga marites to, nako. Uso ba yung marites dyan, Sister Terry? Terry ako. Hindi. Tinatanong ko lang Nagigilty naman. Tinatanong na kita, uso ba sa paligid mo? Ikaw naman. Meron ba nagchichismis sa'yo? Hindi. Sister Terry, ano na yan, mapapagkatiwalaan yan Okay, bakit okay, ang isa ditong anong dating sa inyo? Kapatid, anong dating sa inyo itong yung pag hindi mo kinokontrol yung dila mo, ano ba yung dila? Kasi yung dila kaya kaya madulas kasi basa Kaya ang sabi nga ang laway ang talsik mo lumalaway. Imbis na ang laway mo tumatalsik. Brother Robert, kumusta ba yung dila natin? Ano yung salitang nagdidila kang Brother Mike, yung nagdidila kang yung sinasabi mo nagdidila kang anghel? Di lang anghel daw. Dilang anghel. Meron naman nagdidilang demonyo, puro mura. Si Brother Robert, dilang anghel Ibig sabihin, yayaman ka. Aba, dilang anghel Marami kang kikitain ngayon. Nagdidilang anghel. Pagkatapos yung misis naman, bakit ganito nang kita mo? Nagdidilang mura na. Alam mo, minsan hindi naman lahat yung misis ko, minsan pinaluto ako. Di ngayon, nagreklamo. Bakit ganitong luto mo? Sabi ko, lutong lalaki to Di ba? Yung lasa alam mo pag ang mga lalaki nagluto, maraming maraming comment yung mga misis Ganun ba 'yon? Brother Mike?
Pag nagluto, bakit matabang? Ganun eh. Ewan ko, Sister Terry. Kumusta na, Sister Terry? Ano mga paboritong luto dyan? Ha? Anong luto? Naririnig ka naman. Oatmeal lang ako. Ha? Nagda-diet. Maraming bawal. Maraming bawal. Oo nga, no? Tayo tumatanda na. Ako nga ako sabi ng misis ko, ano daw uminom ka ng 8 glasses a day tubig. Oh, Mm. ano. Kaya ano, ang problema lang pag gabi na, pag gigising ka, iihi eh. Pero pag walang nakakakita, kumakain ako, naglilimbong nga kalugaringon. Nagtatago Hmm. Sabi ng anak ko, umiwas ka na ng mga junk food. Oh, hindi naman ako kumakain Hindi naman ako kumakain ng junk food eh. Bumibili lang. Bumibili lang. Patikim-tikim lang eh. Kasi yung kain ganyan, tikim-tikim. Chocolates. Ha? Anong nakita? Ito pa, yung 27 connected dyan eh. Last na, 27. May tanong ko sa inyo, tatandaan nyo after this, 27 basahin. Brother Robert or Brother Mike. O si Chris, 27. 27. Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Okay. May tanong ko sa inyo. Ano ba tayo? Religion ba tayo? Ano bang Christianity? Religion ba? Sabi ni Eli Surano, religion daw tayo eh. Anong palagay nyo? Brother Mon, religion ba tayo? Kumakain si Brother Mon eh. Yung bawal kinakain eh. Bawal. Hindi. Ha? Susunod na. Religion ba tayo? Kasi may magtatanong sa iyo. Halimbawa, yung mga nagba-Bible study, anong religion nyo? 'Di ba ganon? May nagtatanong. Again. Ha? Ah. Alam nyo, we're not just religion. Dapat we are more than religion kasi it's a lifestyle. Ang religion ano yan parang tradition na eh. Sa atin, itong kinabubuhay natin, this is our life. Helping people, loving people, serving God. Kaya we are more than religion. We are more on action. Nakuha nyo? Kaya yung iba dapat talaga action tayo. Yun. Kaya hindi lang tayo religion. Nakuha nyo yung sagot? Ano yung cocktail? We're more than religion. Anong palagay nyo? Anong dating sa inyo? Ang religion po ay galing sa Latin na religare or man seek God. Nakalimutan natin na ang buong punto ay it is God that seek man. Pero hindi naman kailangan na lagi nating gagawin na ang Panginoon Diyos ang humahanap sa atin. Kailangan gumawa rin po tayo ng kalarisayan ng pagkakahanap niya po para sa atin. Hmm. Ang religion nakikita ko, it's a man-made. Ginawa ng tao. Kasi yung religion, they're seeking God. Tayo hindi religion kasi si Jesus, lumapit sa atin. Siya mismo bumaba sa atin. Hindi na natin kailangan hanapin siya. Siya mismo ang lumapit sa atin. Nakuha nyo? Kaya hindi tayo, we're not just religion. We are more than religion. It's we are more on action. Kaya pero in a sense, sinasabi natin, in a sense, anong religion? Kristiyano lang kami, ganun lang yun inaano natin. Pero kung totoo niyan, we are more than religion. Nakuha nyo na ba? Hindi lang tayo religion kasi we are more than religion kasi we are more on action. Ang goal natin action. Hindi perfecto, kulang, pero
ano natin na yung the best natin. Tama ba 'yon? We're doing our best para to serve Jesus. Yun. Kasi ang religion naghahanap pa sila eh. Halimbawa si Brother Robert naghahanap ng religion. Ayoko ng mga religion ngayon. Gagawin ko ganito na lang. Pwede ako maging religion dito lang sa bahay, ganun 'yun. O pwede akong religion na doon lang sa tuktok ng bundok. Kailangan lagi tayong umaakyat ng tuktok ng bundok para malapit tayo sa langit. We're closer to heaven. Yun ay isa ng mga religion. Pero tayo, closer to the Word of God. Malapit sa sa ang Biblia. Okay? Okay na? Wala kayong dagdag tanong. Tapos mag-topic na tayo ng ating ah, may tanong kayo? Naintindihan nyo? Yan ang Bible study na punta na tayo sa project. Ang project natin, isa sa napapropose namin ni brother, yung sa Tarlac, meron malaking lupa doon si Charles eh. Gusto niya magkaroon ng ng church doon eh. Lupa. Tapos alam niyo ba yung kasi 10 years ang 10 years ang contract ng US sa Philippines sa base. Alam mo doon sa ba yung yung airport doon sa sa Subic Naval Base ba Yan. yun? Airport? Clark. Clark, okay. Isa Clark. rin magandang doon, mag-umpisa sa may Clark. Malapit airport. Wala sila sa Clark, sa to? Nevesia, saka Magsaysay. Pagsaysay. Ang goal Oo. natin kasi Wala sa Clark. umpisahan katulad ng ginagawa ni si Brother Oliver, pwede rin mag-umpisa ng House Bible Study. Si Brother Robert Puntinares, mag-umpisa ng House Bible Study. Sir Terry, dyan sa lugar mo, mag-umpisa ka ng Bible Study, mag-invite ka sa neighbor mo. Si Chris, pwede ka mag-umpisa saan ba yung sa yung dalawa. Ang plano namin ni Brother Charles, pupunta kami ng mall, magba-Bible study kami doon. Kasi sa mall, merong yung table, magba-Bible study kami. Yan ang gagawin namin. Pag may nakilala mga kaibigan na Pilipino, Brad, upo muna tayo, ganun. Ganun yun eh. Mag-umpisa kayo, Bible study lang eh. Umpisa. Ang church nagsisimula sa Bible study. Tatandaan nyo. Kaya lang, yung iba yung ikaw lang, alam mo, may nakaibigan, gusto mo ba mag-aral tayo? May tanong ka ba? Ganun, pwede ba tayo yung siguro sa 100 mo na-approach, ayoko. Merong isa doon na sasabi, sige, gusto kong makinig. Di ba? Kaya yung kamay nyo nakagaya, kahit isa lang sa 100 o sa 1,000, isa lang umuukay sa iyo. Alam mo na, may nakita si Chris na isa lang. Di ba? Isa mo, kaibigan mo, or ang ginagawa ni Brother Mike, yung mga bata, kabataan. Lalo pa sa iyo, Chris, marami kabataan na pwede mong i-approach. Di ba? Ano po saan po ba mas maganda simula po pag Bible study? Pwede mong i-outdoor eh. Pwede kayong sa i-outdoor mo. Kaya kami ni Brother Charles, mag-umpisa kami sa next Wednesday. At saka Saturday, mag-umpisa kami dati sa nagmi-meet kami dalawa diyan sa Starbucks. Sa Starbucks, hindi ka naman masyadong mag-ingay doon. Hindi katulad sa mall ang sa mall yung, 'di ba meron tayong, anong tawag doon sa yung kainan? Sa mall, anong tawag doon? Food court? Food court. Doon. Mag-umpisa kami ni Charles, kaming dalawa. Magbuwalakad kasi, matanda na kami. Lalakad kami sa mall. Pagkatapos after ng lakad-lakad, magkwentuhan kami, uupo kami, magbubukas kami ng Bible, mag-aaral kami. Tapos pag may nakakita, usyoso, upo ka Brad, ganun. Makinig ka. Ganun lang yun eh. Habit. Tulad ng ginagawa natin, no? Formero, nung nga yung, 'di ba, yung kada Monday, formero, kami lang nila Brother Mike, ilan lang tayo no, Brother Mike? Tapos nung dumami na, dadami yan eh.
Maraming nakikinig eh. Open Bible discussion, ganun. Yun ang goal natin. Pa isa-isa lang. Kaya nakaganyan yung kamay natin, isa lang eh. Ha? Sa 5 years, makaka-reach ka ng isa, tuwan-tuwa yung anghel, di ba? Ganun yun eh. So, yun ang goal namin next year ni Brother Charles, siguro October, November. And then pupunta tayo sa MBS. Plano natin yan. Magsiset tayo ng sa November sa MBS. Mag-aano tayo doon, magkakaroon tayo ng meeting. Nakausapin natin si Dan Sulit na meron tayong isang meeting room, itong grupo natin. Okay ba? Brother Mo? Tama, may tulugan po. Ha? May mabagong room. Tulugan. Ano natin, doon tayo mag-ano. Oliver, nakapunta ka na ba Manila? Ha? Opo. Doon sa MBS, hindi pa. Hindi pa po sa Nabaliches. So, goal natin yun. Marami kasi ang goal natin, pupunta tayo sa Clark, Olongapo, tapos hopefully, pag-usapan pa natin paano. Kaya magpaplano tayo. Pamilya, dadalhin yung pamilya nyo. Si Sister Terry, makakapunta na yan. Makakauwi na sa November. No. Kasi February ka dito sa sa US, February, March, April, May, June, July, August. Makakabalik ka na sa October, November. More than 6 months na. September na. September, balik. Tapos dadalhin natin si Chris, nakapunta ka na ng Manila? Opo. Hindi pa? Nakapunta na po pero bakasyon. Bakasyon. Sige. Marami tayong pupuntahan doon. Si Brother Mike, nakapunta ka na ng MBS? Hindi pa? Ano natin. Okay na. Si Ternora, nakapunta na? Ha? Punta tayo sa MBS kasi 100 years eh. Grabe 100 years na. Yan lolobin ng Panginoon project natin. Wala ba kayong tanong sa lesson natin? Tsaka sa project natin. I-pray natin kaya kada Thursday pero kayong mga suggestion, yan ang gagawin natin. Okay? Okay na? Ha? Wala nang tanong? Pag yung maka-chance ka, Sister Terry, makausap mo si yung asawa ni Junjun, anak ni Junjun, tanungin mo kumusta na yung sitwasyon niya. Ganun yun. Kumusta na siya. Mga the next day, tapos leave the message para i-continue prayer natin. Kasi next year, sana makasama natin si Junjun sa mga out natin. No? Maganda. Pag ako na lolobin ng Diyos, pupunta ko ng Lapas. Sama natin si Moon. Umako No. Ganun yan eh. Tapos punta tayo sa Jensen. Punta natin si Brother Oliver, Sister ay mga Sister Nora Musolito. Meet natin si Pacquiao. Yan. Okay na? Okay ba yung lesson natin? Natatandaan nyo ba yung dating sa inyo? Yung ano ba tayo? Religion o hindi? Relationship. We're more than religion. Relasyon. Kasi we are more on action. Kasi kailangan tayo action. Ang religion na walang action, it's worthless. Walang tama ba yun? Yung religion na walang gawa, puro ngawa. Meron ba ganon yung puro ngawa? Okay. Para si Brother Mon magaling mag-drawing. Tama ba yun? Mahilig ka para sa tuta, no?
Mahilig ka sa tuta. Tuta ka ba ni Marcos? O, ni... Hello. Wala na kayong tanong, kapatid. Ha? Sister Terry, naintindihan mo? Ha? Kumakain. Kumakain. Okay na. So, see you sa Monday. Sa Monday, ang speaker natin si taga Santa Rita. Napakinggan na natin yon JP JP Peter James Mangahas. Ano yan, nagma-master sa MBS. Mag-sponsor tayo ng Kung meron kayong yung mag-aano tayo ng sponsor ng estudyante para sa MBS in the future. Wala na kayong tanong sa lesson? Ha? Babay na? Ha? Oo, yan. Sige. Change. Kaya na. We'll see you next sa Monday tsaka sa Thursday. Thursday, continue yung meeting natin, ha? Yung Thursday para plano natin. Okay na, Brother Mike? Kumakain kayo eh. Si Brother Oliver. Yes po. Okay na. Ha? Po. Sister Thank you po. Thank you. Nora, Celito, Chris, Jem. Bye-bye na. God bless. Bye po. Salamat po. God bless. Thank you. Yes po. See you next meeting.